Alam mo ka-sideline, karamihan sa mga goat racers halos pare-pareho ang kwento. Yung tipong kahapon, ang sigla ng kambing mo. Kumakain ng maayos, naglalakad, nakikipaghabulan pa nga sa mga kasama nito. Tapos kinabukasan, tahimik na lang. Nakatungo, ayaw kumain at minsan ilang oras lang, bigla pang namamatay. Ang unang pumapasok sa isip natin, may sakit. Baka may virus, baka nalason, baka may nakain na bawal, o baka napasma. Pero ang totoo niyan ka-sideline, maraming beses hindi talaga sakit ang pumapatay sa kambing mo. Kung hindi, stress. Yes, ka-sideline, hindi lang tao ang nai-stress. Mas sensitive pa nga ang kambing kaysa sa atin. Ang kambing kasi ay isang prey animal. Ibig sabihin, likas sa kanila ang itago ang kanilang kahinaan. Sa kalikasan, kapag nagpakita sila ng panghihina, sila ang unang kakainin ng mga predators. Kaya, sa farm setting, kapag napansin mo na may simptomas ang kambing, madalas, matagal na pala siyang nahihirapan. Ang stress sa kambing ay nangyayari kapag hindi na kayang mag-adjust ng katawan ng kambing sa environment nito. Hindi lang ito simpleng pagod ka-sideline. May nangyayari talaga sa loob ng katawan ng kambing. Kapag na-stress ang kambing, tumataas ang cortisol o stress hormone. Kapag mataas ang cortisol, humihina ang immune system. Nawawalan ng ganang kumain at tumitigil ang galaw ng rumen. Dahil dito, dumadami ang bad bacteria sa tiyan at sa baga. Kaya madalas ka-sideline, ang nakikita nating pneumonia, diarrhea, bloat o parasite problem ay hindi talaga ang unang cause. Resulta lamang sila ng stress na hindi natin napansin kaagad. Dito sa ating bansa ka-sideline, ang number one na stressor ay init. Hindi built for tropical noon heat ang kambing lalo na kung malalaki o may lahing imported. Hindi sila nagpapawis tulad natin. Umaasa lang sila sa paghinga at circulation sa tenga para magpalamig. Kapag tanghaling tapat ka-sideline, yero ang bubong, kulob ang kulungan at walang hangin para silang inilalagay sa oven. Mapapansin ninyo ka-sideline na nakatayo lang sila, nakabukas ang bibig, hinihingal at ayaw kumain. Madalas iniisip nating mga goat farmers normal lang dahil mainit. Pero ang totoo ka-sideline, heat stress na pala yun. Doon nanggagaling ang biglaang panghihina at minsan sudden death, lalo na sa mga buck at matatabang kambing tuwing tag-init. Isa pang madalas mangyari ay sa bagong biling kambing. Pagkababa sa biyahe, mukhang okay pa si kambing. Kumakain pa minsan, pero pagkalipas ng ilang araw, biglang sisipunin, lalagnatin, o mamamatay. Ang tawag dito ka-sideline ay shipping stress. Hindi dahil may sakit agad ang kambing. Sa biyahe pa lang, gutom, uhaw, pagod at takot na siya. Kaya pagdating sa bagong lugar, bagong amoy, bagong kasama at bagong pakain, tuluyan nang bumabagsak ang immune system ni kambing. Doon na pumapasok ang bakterya. May isa pang karaniwang dahilan na hindi napapansin, ang pagbabago ng pagkain. Kapag ang kambing ay nasanay sa damo, tapos biglang binigyan ng feeds, o dati siyang free-range tapos bigla mong kinulong, o galing sa ibang farm na iba ang pakain, nagkakaroon ng problema sa loob ng tiyan. May bilyong bakterya sa rumen na naka-adjust sa dati niyang pagkain. Kapag biglang nagbago, doon nagsisimula ang pagtatae, bloat o pagkawala ng ganang kumain.
Maraming goat farmers ang nagsasabing hindi hiyang sa feeds, pero ang totoo, hindi lang nakakapag-adjust pa ang rumen nito. Ganito ang naging problema namin kay Flavio. Galing si Flavio sa isang complete confinement na breeder farm. Feeds at silage ang nakasanayang pagkain ni Flavio mula sa pinanggalingan niyang breeder farm. Pagdating dito sa sideline farm, kinailangan naming pakonti-konti ang pag-shift mula sa feeds hanggang sa masanay ito sa damo. At mula sa complete confinement ay pagdating dito sa farm, kailangan niyang makisama sa herd kapag sila ay nasa pastulan. Ngayon, hetong si Flavio, ayaw nang kumain ng feeds, nasanay na kasi sa damo at legumes. Hindi rin napapansin ng marami na ang kambing ay isang herd animal. Kapag nag-iisa sa kulungan o may dominant na bully na kasama, nai-stress ang kambing natin. Kapag hinahabol, sinisigawan o hinihila, lalo pang lumalala ang stress nito. Minsan mapapansin mong pumapayat ang kambing mo kahit may pagkain. Hindi dahil may parasites agad, kundi hindi siya makakain ng maayos dahil takot siya sa kasama o kaya naman ay takot sa inyo. Ang stress ay hindi agad lumalabas bilang isang sakit. Ang unang mapapansin ay pagbabago ng ugali. Ang kambing na dating malikot, biglang tumatahimik. Hiiwalay yan sa grupo at hindi kakain. Kapag lumala, bibilis ang paghinga at magkakaroon ng laway o malambot na dumi. Kapag umabot sa hingal na bukas ang bibig o pag-collapse, emergency na yan. Ito ang isa sa mga maling pagkakamali ng maraming goat farmers. Kapag nanghina ang kambing, antibiotic agad. Pero tandaan ka sideline, ang antibiotic ay para sa bakterya. Ang stress ay hindi bakterya. Ang totoong problema ay humina ang katawan ng kambing mo. Kapag na-stress siya, ubos ang energy reserves at tumitigil ang digestion. Kaya ang unang kailangan ay palakasin muna ang katawan bago ang kahit anong antibiotics. Ang unang naaapektuhan ng stress ay ang digestion. Kapag tumigil ang rumen, hindi nakakain ang kambing. Dito mahalaga ang vitamin B complex tulad ng ChemShot LE. Tinutulungan nitong gumana ulit ang rumen. Bumabalik ang gana kumain at magkaroon ng energy ang kambing mo. Kaya minsan mapapansin mo pagkatapos mabigyan, biglang kakain ulit. Hindi ito milagro. Ibig sabihin lang na ibalik ang normal na function ng katawan. Pero ka-sideline, hindi pa sapat ang B-complex lang. Ang stress na kambing ay may mahina ring immune system. Kailangan ng suporta ng katawan para makalaban sa infection. Dito mahalaga ang Vitachem ADE. Ang vitamins A, D, and E ay tumutulong sa lakas ng baga, resistensya sa infection, at recovery ng muscles at katawan. Kung ang ChemShot LE ang pampagana at pang-rumen recovery, ang Vitachem ADE naman ang pangpalakas ng depensa ng katawan. Mas nagiging effective ang recovery kapag pareho silang ginagamit dahil inaayos mo ang digestion at immune system ng sabay. Kapag may nanghinang kambing, ang unang gawin ay alisin ng stressor, painumin, palamigin ng kulungan, bigyan ng maayos na hangin at huwag habulin o pilitin. Suportahan ng katawan gamit ang B-complex and ADE at huwag agad magpanik sa antibiotics. Maraming beses kapag napalakas mo ang katawan, kusa ring nawawala ang simptomas. Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures.
Isang malaking pasasalamat sa ating mga ka-sideline sa kanilang patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating mga stores, lalong-lalo na po sa mga K.PH, sa ating Shopee and Lazada stores na mga K-Agriventures. Shout out po kina Oliver Coyoy, Shamir Bulot, Flor de Lea, May Agbay, Lloyd Anthony Calabria, Alaini Lapina, Jean Tariga, Mea Grace Brigole, Michelle Bakay, Evident Dumag sa Tirol, Pedro Dennis Sereno, Aljun Brigas, Aljun Cabanada, Bagit Spaho, Sylvester Aying, at syempre shoutout din sa inyo ka-sideline Ryan Canyeda. Kaya tandaan mga ka-sideline, hindi lahat ng may sakit na kambing ay may sakit. Minsan napagod lang ang katawan niyang lumaban. Mas maraming kambing ang namamatay sa stress kaysa sa infection. Ang sikreto ng matagumpay na goat racing ay hindi lang po sa gamot, kundi sa tamang management at suporta sa kanilang katawan. Kapag naintindihan mo na ang stress, maiiwasan mo ang biglaang pagkamatay sa farm at mas magiging successful kang goat racer. Ako pong inyong lingkod at ka-sideline na si Aga para sa Sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!